Bago ka mag-apply sa mga men in uniform na trabaho, dapat mo itong malaman. Applicable din ito sa mga men in uniform related courses tulad ng BS Criminology. Number one, dapat wala kang sakit tulad na infectious disease. Halimbawa nito ay TB. Wala kang lifestyle diseases tulad ng heart disease. Wala ka din dapat na genetic disease tulad ng type 1 diabetes. Hindi lang ito ang mga grounds for medical disqualification. So kung may time kayo, pwede nyo pang i-research. In some cases, may mga sakit na pwede ka pa rin makapasa pag naipagamot mo. Ito yung medical compliances. Pangalawa, dapat wala kang eye disease. Ang very common na chine-check sa medical phase sa PNP and PNPA ay yung pagiging nearsighted, farsighted, at colorblind. Pwede ka rin makapasok sa PNP kapag na-correct mo yung eye disease mo. Example nito, through LASIK surgery. Pangatlo, dapat wala kang tattoo and fraternity scars. So, pinagbabawal ito sa pag-apply. Hindi mo rin ito maitatago dahil full body yung examination sa PNP. Number 4, dapat normal ang BMI mo at physically fit ka. Hindi pwedeng sobrang magaan at sobrang mabigat ka in relation sa height mo. At dapat maipasa mo rin yung physical fitness test. Panglima naman, normal yung mental condition mo. Wala kang psychiatric condition, cognitive impairment, at iba pa. Hindi ibig sabihin na bumagsak ka dito sa exam na to, sa neuropsychiatric exam, ay ibig sabihin hindi ka na normal. Maraming factors ang pagbagsak sa neuro exam, maliban sa abnormal mental condition. Bakit kailangan mo itong malaman? Una-una, para hindi masayang yung effort mo sa pag-apply. Pangalawa naman, para hindi masayang yung kursong kinuha mo. Usually kasi sa nangyayari at sa kasamang palad, nag-aral ka ng 4 years, not knowingly na may sakit ka pala, pag-apply mo, doon mo palang malalaman na disqualified ka pala. Hindi mo na may babalik yung panahon. Kung kaya mo magpa-test bago kunin yung kurso mo, gawin mo. Para maaga pa lang, wala ka pang nagagastos, wala ka pang time na ini-spend, malalaman mo na. So yun lang, sana makatulong ito sa inyo. Maraming salamat.